Hey! Good morning everyone! Been Jonathan Arbuda. You're watching I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you are using your social media, Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's at I Love Tanchong. And visit my blog, www.ilovetanchong.com. And today's vlog, ito pa rin yung suot ko, hindi ako naliligo, hindi na ako sa parating lumalabas, tsaka naka-aircon naman ako dito, kaya hindi ako pinagpawisan. So, ito favorite ko talaga to. Favorite ko tong t-shirt na so that is very comfortable. Kahit kakalaba ko lang, isusuot ko ulit. Kahit marami naman akong mga pambahay dito. So, pagpasensyahan nyo na at masyadong yung exposure ng damit na to ay talagang parating yung nakikita sa vlog na to. Kasi, meron ka talagang isang damit na paborito na parang alam mo yung, para siyang yung sa pagkain, comfort food. Kumbaga ito naman sa damit, parang komportable kapag isusuot mo. Kahit ayaw mo magpajama, pero mas comfortable pa to, mas komportable pa sa pajama talaga. Parang ganun, di ba? So, ayun na nga, sa vlog na to, magluluto tayo ngayon ng aking special chicken pork adobo. Wala pa akong kain, alas 11 ngayon ng tanghali. Sinisave pa lang yung vlog natin na i-upload natin. So, talaga namang excited ako talaga, no? Sa pang-araw-araw. Ewan ko ba, parang the more na nag-vlog ako ng vlog, parang the more na naging comfortable ako sa camera, nakakausapin kayo, na parang feeling ko, parang wala na akong sariling mundo, kundi ito na lang talaga. Dahil nga, aside from quarantine, at least ito lang yung outlet ko para mawala yung depression, anxiety, and yung pangamba, di ba? Yung ngayon nga, focus muna tayo sa pagluluto. Hindi masyadong comprehensive yung gagawin natin pagluluto na instructional. Alam niyo man, cooking vlog naman to, hindi naman to cooking show, di ba? So, ipapakita ko lang para at least meron tayong ulam ngayon. Wala na rin kasi yung ulam. Alam nyo, pag nagluto ako ng isang ulam, good for one day na yan. Paulit-ulit ko na. Kasi ang dami eh. So, ngayon, ang lulutuin natin ay chicken pork adobo. So, siguro hahatiin natin to, no? Ito yung chicken natin na frozen na ng bonggang-bongga. Nanigat na sila, no? Sa freezer. So, kailangan muna natin siyang i-defrost, guys. Kasi ang tigas na nila. Siguro gagawin ko kalahating baboy. Tsaka kalahatin itong manok. So, yun yung pagsamahin natin para magiging chicken pork adobo. So, mag-defrost muna. Ayan siya lahat, guys. So, medyo, ayan siya lahat. Ito yung baboy. And then, ito yung manok. So, kasya naman siguro to sa ating lutuan. Sira na yung baboy pag matagal na, oh. So, hugasan ko to ng suka para mawala yung amoy ng baboy. Tsaka para malinis na rin siya. So, lulutuin ko na to lahat. Ayan na yung lahat. Mas marami siya. Siguro good for, 3 days or 4 days ko tong ulam. Pero, maganda kasi ang adobo dahil hindi nasisira. Pag i-ref, initin mo lang ng initin. The more na initin ng initin, the more na sumasarap. Kaya, isang lutuan ko na lang to para at least tipid na rin sa kuryente. So, ayan guys. Inugasan ko siya ng suka at saka ng asin. So, pagka nahugasan na natin siya ng bongga-bongga, patanggal lang yung amoy. Isunod naman natin yung manok na hindi pa na-defrost. So, yan. Para lang matanggal yung bakterya. So, huhugasan ulit natin to guys para hindi masyadong maalat. Yan, so ganito kadami. Ubusin natin to, hiwain natin to dahil gusto ko talaga ricado. Alam mo, nagpapasalak kasi talaga sa is ricado. Isus marami na rin naman tong karne natin at saka yung binifrost natin na chicken. So, pagsamahin natin, sapat na tong ganito kadami. Mas marami, mas masarap kasi talaga. Pero, ang consequence na talaga sa mga ricado, guys, mahal ngayon. Lalo tong bawang. Sibuyas, kere lang, pero yung bawang mahal ngayon eh. Pero anyway, since 3 araw ko naman tong ulam, sagad-sagad na natin yung ricado. So, there guys, ganito kadami na bawang at saka sibuyas. Papainitin na po natin ang ating lutuan. Okay, turn on induction cooker. Alright, turning the induction cooker on. Lalagay na tayo ng ating mantika. Sasalang na natin to guys. Sasabay ko na ang bawang at saka sibuyas. Debate talaga kung ano mauna, sibuyas o bawang. Kayo guys, comment down below
kung ano ang inuuna niyong lutuin. Pag-isa, bawang ba o sibuyas. Para pata sila, sabay na natin. Isalang agad natin ang ating baboy. So, lutuin na muna natin siya hanggang lumabas yung sarili niya mantika. Hugasan ko muna itong mga hugasan para hindi maipon. After 5 minutes, lumabas na yung sarili niyang sabaw. So, kailangan lang natin siyang patuyuin. Para lumabas yung sarili niyang mantika. Prepare na din natin ang ating manok. Nag-defrost na siya. So na-defrost na natin siya. Napansin ko marami pala yung manok kasi 1 kilo to eh. So ginawa ko, binabaran ko ng hinati ko, bababaran ko ng asin at saka suka. Saka ulit natin siya i-frozen para hindi masira ng bongga. So gagawa tayo ng tinola sa next vlog natin. Kasi meron pa tayong sili. Masarap to. Alam nyo guys, technique guys, alam nyo kung bakit hindi to nalanta. Yung tira ko na Sprite nung last na cooking vlog ko, nilagay ko dito, doon ko siya binabad. So yun yung isa sa mga tips para hindi malanta yung mga gulay nyo or kahit ano, flour or kahit anong ibababad mo lang siya sa Coke, soda or Sprite, yan. Kasi nga sugar siya, yan. So 5 araw na yan, buhay pa siya, pwede pa natin siyang gamitin. Hindi siya pwede sa ref dahil nalalanta siya pag sa ref eh, natutuyo siya. So yan, pwede na yan siya dyan, pwede pa natin gamitin sa tinola. Nagtira naman ako ng konting manok. Tapos ito, hugasan na lang natin to ng todo-todo and then isa lang na natin. Tama na to para sa ating chicken. Hayaan na natin siya dyan, maluto. Mamaya na natin siya titimplahan. Yes. Umuulan pala sa labas, guys. Yan o, may mga butil-butil. Okay, it's raining, man. Yan o, basang-basa. Titignan na muna natin kung ano ng feedback. Kung ano ng update. Okay, lumabas na, naglabas siya ng sarili niyang tubig. So, hayaan na lang muna natin siya na matuyo sa sarili niyang sabaw. Tsaka natin ilagay yung mga ricado. So, mamaya na yan titimplahan. Yan na muna natin siya dyan. Pa-slow cook lang naman tayo sa 180 degrees Celsius frying yung pinili kong preset. So, with that being said, kalahati guys, para tumutuyo yung sabaw, ma-absorb ng sa karne yung. So pwede niyong lagyan ng dagdag na nor pork cubes or chicken cubes para mas luminamnam pa, pero hindi na muna natin ito ilagay dahil meron tayong all seasoning. So pang sobra-sobra na yung mga MSG kapag lalagyan pa natin ng mga dagdag na flavor. Tsaka na lang to para sa ating tinola. Yan guys, nakuha na natin, na-achieve na natin yung pinakagusto nating mangyari. Maprito siya, lumabas na yung sarili niyang mantika. Then, medyo may sunog-sunog na siya, meaning tostado na yung kanyang karne. So, ito yung goal natin guys, para at least hindi malansa yung karne. So, hinaan na natin yung apoy. At meron ng mga tutong-tutong. Ayan, perfect yung mga tutong-tutong. Ayan, medyo may. Yan. So ito yung maganda guys, yung gawin dapat medyo tutong-tutong, parang magiging humba siya. Lulutuin mo siya sa sarili niyang mantika hanggat sa matuyo. Parang gagawin mo siyang humba muna. Ayan. Bago natin ipasok ang pagiging adobo, pag nilagyan na natin siya ng dato puti or yung suka at saka toyo. So pag nagkaroon na ng suka at saka toyo, doon na magiging adobo.
So, ilalagay na natin siya. So, there guys, nalagyan na natin. Ayan o. Lumabas na yung sarili niyang mantika. Oh my God! Ang sarap nito ibahog sa kanin. So, nilagay ko na, inubos ko na yung suka guys, tsaka toyo. Isang 200 ml tsaka 200 ml din yata to. So inubos ko na kasi mahilig ako sa masabaw na adobo dahil masarap ibahog sa kanin. Tapos since marami itong niluto natin, abot pa to ng 3 araw o 2 araw na ulam, sa kakainit matutuyo yung sabaw niya. So kailangan natin damihan talaga. Pero may iba din mahilig sa mga tuyo na adobo, pwede rin yun. So there, depende sa dami ng sabaw. And then, lagyan na natin yung ating laurel. Dahon ng laurel. Ayan, nilagyan na natin yung dahon ng laurel. Tapos binabaan ko siya sa 80 degrees. Dahil hindi naman natin kailangan na lutuin yung mga ricado. Dahil nga luto, ang karne lang naman ang mahalaga. So, para mahalo lang natin yan. At medyo makumulo siya ng konti. Kaya 80 degrees Celsius. So, isunod natin yung gata or powder, nor powder na coconut milk. Mas maganda yung original or yung totoo talagang gata ang ilagay nyo para pero ang powder lang ilalagay natin dahil ang disadvantage naman sa totoong gata, mabilis siya mapanis. So ito, at least ito powder siya, process na rin kasi, so at least aabot pa ito ng ilang araw sa adobo. So anyway, lagay na natin siya. So ito na yung ating gata. Tinunaw ko siya guys, hindi ko dinirect yung powder doon dahil nga oil na to, mamumuumuo yung gata, hindi siya mamimix ng maayos. So dilute ko muna siya ng maliit na konti lang na tubig, tsaka natin siya ihalo. Oh my God, magiging adobo sa gata na siya. There. Oh my God. Oh my God, ayokong mulahin yung sarili ko. Pero parang nitong quarantine na to, parang mas gumagaling ako magluto na nakakulong ako sa bahay talaga. Promise. Oh my God, anong nangyari sa akin talaga. Parang nag-discover ko yung sarili ko, paano ako magluto. Ayan oh my God. Look at that. So, ang ginawa ko guys, pure ano lang to, pure karne. Hindi na tayo maglalagay pa ng mga extender like patatas or carrots or mga kung ano pang ilalagay. This is purely karne. Kasi nga, pag marami kayo sa bahay at nagtitipid kayo sa karne at gusto nyo lang malasahan yung karne dahil mahal ang karne ng manok at saka ng baboy, pwede nyong lagyan ng extender like patatas or kahit anong pamparami para makakakain lahat at makakatikim ng lasa ng karne. Pero since ako lang naman mag-isa, gusto ko pure yung lasa na malalasahan natin sa karne. I don't need any extender dahil nga yung patatas naman is a carbohydrate naman, yung nutrients niya. Same lang naman yung nung makukuha mo sa kanin. Iibabahog ko lang din naman sa kanin. So pure karne lang, wag na natin lagyan. Kasi nga ako lang naman mag-isa, hindi naman buong barangay yung papakainin natin. So hindi na natin pitipirin ng karne. Perfect na siya. Para mas lalo pang sumarap ang inyong adobo sa gata, pwede nyo lagyan ng nilagang itlog. Pero parang mukhang over na, no? Pag nilagyan ko pa ng itlog. Pero kung gusto kong papagandahin yung vlog, yung mga final look ko, pwede ko sanang ilaga to. Pero wala na tayong time pa, mga bakla. Pero lagyan nyo ng nilagang sasarap siya. Pero hindi muna kasi nga magtitipid rin ako sa mga ulam natin, di ba? Hindi naman siya pang commercial use, for personal consumption naman siya. Kaya pero pag may tira, pwede natin siyang initin, lagyan na natin sa nilagang luto, sa mga nilagang itlog pa sa mga susunod na mga consumption kasi nga marami naman yun eh. So for now, luto na rin naman siya. So titikpan natin, kuha tayo ng portion. Hindi natin siya ililipat lahat sa bowl or sa serving bowl, baka mapanis. Diyan lang muna sa dyan hanggang sa lumamig. Kukuha na lang tayo ng portion para sa ating kakainin ngayon. There! Okay! Tapos na. Kumuha na ako ng portion. Ito na po ang ating chicken pork adobo sa gata. I am so proud of myself.
Pwedeng-pwede na mag-asawa, mga bakla. Chicken, pork, adobo sa gata. Ayan. My God. Ramdam ko yung asim, yung linamnam. Titikman na po natin siya. Ito na. Oh my God. Lutong-luto yung karne, durog na durog. Alam mo yung parang siya nagme-melt sa ano. Ang sarap niya, promise. Ayan o. Oh my God. Naloka ako, promise talaga. Oh my God, iba talaga pag, alam mo yung detalyado yung pagluluto mo kasi ito din yung maganda kapag binavlog ko yung niluluto ko dahil ba hindi siya bara-bara. Alam mo yung dahil alam kong may nanonood, alam kong aayusin ko yung pagkakaluto. Kaya ang resulta, masarap siya. Kasi pag halimbawa hindi ko vinlog, tapos nagmamadali ako, bara-bara lang. Lagay lang na kung ano-ano, hindi hugasan yung baboy and everything. Pero pag binlog ko, sobrang ano niya. Oh my God, kailangan ko na ng kanin. My God. Ito na kanin. Hindi ko na ininit yung kanin ko sa sobrang takam ko. Sa sobrang takam ko, hindi na ako ininit kasi mainit naman itong mantika eh. Oh, there, ibahog. Oh, this is heaven. Lalaway ako. So, ayan. Meron na siyang karne at saka kanin. Ayan siya, guys. Dahil pala akong oh my God. Pwede na ako mag-asawa. Galing ko na magluto, promise. So there guys, natakam na ako. Gustong-gusto ko nang kumain talaga. So hanggang dito na lang muna tayo kasi i-enjoy ko tong niluluto kung pinaghirapan ko na chicken pork adobo sa gata. So this has been Jonathan Orbuda. Kung na-enjoy niyo itong video na to, click like. Magsabi lang kayo kung ano yung next na lulutuin natin. Comment nyo lang down below at i-share nyo rin to sa mga kaibigan nyo na gusto matuto ng recipe ko. Sariling recipe to guys. Yung pagkakasunod-sunod ng luto ko. So sarili ko na lang yun. So sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Mag-subscribe na rin kayo para kita-kita tayo sa next vlog natin. This has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye!